Alleluia, Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakaman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigabain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ipinababatid po ni Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang labis na yaman ng mundo upang maging masaya. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga, ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang labis-labis na kayamanan ng mundo upang matagpuan natin ang kaligayahan sa ating buhay. Dapat matagpuan natin ang kaligayahang ito sa piling ng Diyos. Uulitin ko, ang kaligayahan ng tao wala dapat sa yaman ng mundo, kung hindi sa piling
ng Panginoong Diyos. Dapat matagpuan natin yung kaligayahan natin sa paglilingkod sa Diyos, sa araw-araw na pagpupuri at pasasalamat sa Kanya, sa konteksto ng banal na Eucharistia, at hindi sa mga material na bagay na maaaring mabulok at mawala. Kadalasan po kasi ang mga tao nasisilaw sa kinang ng kayamanan. At nakululungkot pa po dahil sa paghahangad natin ng sobrang kayamanan, ng sobrang pera, ng sobrang katanyagan, nagiging mitsa pa ito ng mga hidwaan sa pamilya, ng mga hindi pagkakaunawaan, ng pagkasira ng mga relasyon, at higit sa lahat, yung binanggit sa Ebanghelyo, ang pagiging ganid at pagiging makasarili. Sinabi ni Jesus Nazareno sa araw na ito, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakaman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kaniyang yaman. Ibig sabihin, hindi sa kayamanan masusukat ang tunay na dangal ng tao. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang nakalulungkot baligtad. Ang nangyayari sa ating lipunan, tila baga marami sa atin nakatutok sa estado ng buhay. Kapag mas mayaman ka, ikaw yung tinitingala, at kung mahirap at pobre ka, kadalasan hindi ka binibigyang halaga. Mas hindi napakikinggan ang tinig ng maliliit dahil minsan pera na lang ang nagpapatakbo sa ating sistema. Kaya nga ang Diyos, ang takbuhan ng mga inaapi at ng mahihirap, at ito marahil ang karanasan ng marami sa atin. Hindi po ba't kapag tayo'y walang-wala na, kapag tayo ay sadsad na sa ating kalagayan, tanging sa Diyos tayo umakapit at umaasa. Ganitong pagkapit ang nais ng Diyos, hindi lang dahil may matindi tayong pangangailangan, kung hindi dahil tanging ang Diyos ang magbibigay katuturan at kahalagahan sa ating buhay. Kaya nga po sinasabi natin na ang kaharian ng Diyos ay ang pagpapala ng Diyos na ibinibigay sa mga taong may pananampalataya. Ang mga dukha, ang mga nagdadalamhati, ang mga inaalipusta, ang mga nagugutom, the lost, the last, the least, lahat yan espesyal sa puso ng Diyos. Mayroon tayong iba't ibang kwento, kahinaan at kalakasan. Lahat tayo, iba-iba ang layunin, mithiin at karanasan sa buhay. Gayunpaman, tinawag tayo ni Jesus Nazareno, hindi para sa kayamanan, kung hindi para sa paglilingkod sa Kaniyang kaharian, kung saan matatagpuan natin ang tunay na kayamanan ng mundo. Ano ang tunay na kayamanan sa mundo? Kabutihan, katarungan, pakikipagkapwa-tao, at mabuting pakikipagrelasyon sa kapwa. Higit sa lahat, pag pumunta ka man at libutin mo ang buong mundo, gamitin mo man ang pera mo
para kumain ng mga pagkain na gusto mo. Lahat yan walang kabuluhan. Hindi tayo magiging masaya kung wala tayong relasyon at kaugnayan sa Diyos. Dahil tanging Diyos lamang ang makapagbibigay halaga at kulay sa ating mga buhay. Aanhin po natin ang kayamanan sa mundo kung ang kaluluwa naman natin maghihirap sa impyerno. Magbahagi po tayo tulad ng pagbabahagi ni Kristo. Maglingkod tayo tulad ng paglilingkod ni Jesus Nazareno. Magmahal tayo tulad ng pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan nito, matatagpuan natin ang tunay na yaman sa mundo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.